Ayan, magandang araw at muli ito ang Kalambag. Welcome sa panibagong episode ng Youth Voices Usapang Mental Health ng Kabataan. Sa episode na ito, bubuksan natin ang isang mahalagang ngunit sensitibong usapan which is ang mental health ng kabataan. Alam naman nating na hindi laging madali ang pinagdadaanan ng bawat isa at may mga pagkakataon na ang bigat ng emosyon ay tila mahirap dalhin mag-isa. Kasama na rito ang usapin ng self-harm, which is isang bagay na kailangan nating pag-usapan ng may pag-unawa at malasakit. Hindi para husgahan, kundi para mas maintindihan kung paano tayo nakakatulong sa isa't isa. Samahan ninyo kami habang tinatalakay natin kung bakit minsan ay mahirap humingi ng tulong at kung paano tayo bilang mga kaibigan, pamilya at komunidad ay maaaring maging sandigan ng isa't isa. Dito tayo sa Youth Voices, layunin namin ipaalala sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Trigger warning lang din po na meron po itong self-harm at suicidal words. So, bago tayo magsimula, ating tanungin muna kamustahin rather, ang isa't isa. So, let's start with Ate Daisy. How are you, Ate Daisy? So, hello po. Good afternoon po sa ating lahat. Happy Saturday po. It's been a chaotic week, I guess. Kasi, namin, finals, term test, tas ang daming remedial. Huli ng mga klase ko. Thank God, di ako kasali. So, ayun, I'm hoping for the best na maging smooth yung flow natin ngayon and hoping na maging na okay po tayong lahat today, tomorrow, and every day. Yun lang po. Ayan, thank you, Ate Daisy. That's good to know. How about si Jessie? How are you, Jessie? Hello, Siobhan. Thank you so much. And of course, good afternoon to Akim, Ate Daisy, Sarah, and Lian, and of course to our viewers. So ngayong week, kamusta nga ba ang aking week? So, number one, I am very grateful for this week kasi kakatapos lang ng recognition. And fortunately, thank God, nakakuha po tayo ng mid-high, which is, oh my gosh, and congratulations then since I know recognition slash graduation era na ngayon. Congratulations din, of course, sa ating fellow students here. And of course, kay Sarah din. Kakatapos lang our salutatorian. Ayan. And of course, I want to, I agree kay Ate Daisy. Sana maging smooth ang flow natin right now since medyo kalaban ang signal dito sa province. But I happy Saturday with you guys and sana maganda maging discussion natin. Thank you. All right, that's good to know, Jessie. How about, ayun na nga, ang nabanggit ni Jessie, ang salutatorian natin, which is Sarah. How are you? Hello po, happy Saturday. And yes, kakatapos lang po ng moving up namin. And thankfully po, nakaraos na rin ako and I emerged as top 2. And ngayon, celebrate kami here sa Viking. So, medyo maingay and it's in another place, no? Pero I'm really happy and grateful kasi tapos na yung magiging like stress or assignments. Wala na akong ganun. So, yeah. Thank you po. That's good to know. Congrats again, Sarah. How about you naman, Lian? Ayan, syempre, sobrang saya. Sobrang saya kasi nakabalik ulit ako sa Kalambag after almost 2 months, I think, na hindi ko kayo nakikita. Nandulumo ako. Hala. Pero kidding aside, syempre masaya ako and sana maging maayos talaga yung flow natin kasi dito sa amin medyo makulimlim na. I don't know if kita sa ilaw, pero medyo makulimlim na. And congratulations sa lahat ng nag-recognition, moving up, and graduate na viewers natin. And syempre, big applause kila Jessie and Sarah. Yes, yes. Ayan. Thank you, Siobhan. Ayan, good to hear from you, Lian. And of course, last but not the least, si Kuya Akim. How are you, Kuya Akim? Ayan, rinig ako. Ayan, very good naman. So, thank you so much. No? So, this past few weeks, itong week na to, I'm very happy. It's because of, maybe we traveled to specific communities to conduct our outreach program under National Service and NSTP, National Service and Training Program. So,
maganda yon kasi nga, kumbaga, we let our students not just to travel other communities but also to make them realize the lives in one specific community, yung sa mga far-flung areas, sa mga community na hindi masyado nararating ng gobyerno, hindi masyado nararating ng maraming tao, and we appreciate every single child na na outreach namin, yung narating namin, as well as yung tawag nito, yung warm welcome, na yung excitement nila na nandoon kami. And of course, I'm very thankful also to all the medical technology student of KDCI, Kidapawan Doctors College Incorporated, for, of course, talagang sila yung nag-effort. Kung kami as a teacher, we are just a facilitator. We are the one who facilitated them. But however, everything, talagang nasabi ko talaga na youth-led siya. And it's very important also na maybe soon, no, kayong mga kabataan dito ngayon, try nyo yung sa outreach program talaga mafe-feel nyo na ganun kasarap makaano. Ito yung makipag-communicate sa mga bata, magkaroon ng interaction with them, yung tawag nito, yung maramdaman mo rin sila, and of course, and the important thing is that may naiwan kang lesson sa kanila, talagang hindi nila matutunan because ako nag-reminisce sa sarili ko. Ganun din ako, attendees din ako ng outreach program, and now, no, I encourage my students to participate in outreach program, and I know this is not the last, no, kasi may mga darating pang outreach program. And of course, one thing that naisip namin na maging topic is all about yung pag-uusapan natin ngayon, no. So, kasi nga it's very rampant, timely relevant, and napaka-importante para sa lahat. So, sana naman, no, wag nating hayaan yung sarili natin na maging close-minded pagdating sa mental health. It's because this is one of the most important thing in our lives then. Especially, yes, we are physically fit, financially stable. However, if our mental health is not stable, doon tayo magkakaproblema. So, pag-usapan natin yan mamaya. Back to you, Shivon. Ayan, thank you Kuya Akin. So, ayun nga ako naman, of course, ito, yun nga, gaya ng sabi nila Jessie, Lian, and Sarah, kakatapos lang ng school year namin, and recognition, moving up, so many happened, and I feel like worth it lahat ng mga pagod. And I hope na ma-realize nyo din na very well-deserved kayo sa mga, kung may awards man kayo, hindi, you all did a great job. And yeah, talking about mental health, ito na nga. We are going to talk about mental health. So this has self-harm and suicide awareness. So, yes. Ayan, thank you, Siobhan. Siyempre, another warning kasi baka mo misinterpret tayo. Siyempre, warning. Trigger warning na baka may mga ma-mention na parang ma-discomfort kayo. This is just for educational purposes. And siyempre, para ma-encourage natin ang bawat kabataan na kausapin ninyo ang isa't isa na hindi nyo dapat kimkimin yung mga nararamdaman nyo. Again, another trigger warning, may mga self-harm and suicidal words na ma-mention po dito. Ayan. Siyempre, ano nga ba yung pag-uusapan natin, di ba? Siyempre, bilang curious na kabataan, sa inyong obserbasyon o karanasan, ano-ano ang mga bagay na karaniwang nagdudulot ng mental health at emotional struggles sa mga kabataan? Siguro, hindi lang sa mga kabataan eh. Andyan din yung mga young adults pa lang, di ba? Ayan. Hi, Kuya Akim. Hi! Ayan, bilang teacher, how would you answer this, question, kumbaga? Sige. So, first thing first, actually, that's my my personal experience rin, mas as well as ngayon. Actually, ngayon medyo stable naman yung mental health ko, no? So, siguro sa mga students ko, one thing, the reason bakit hindi yung nagiging stable yung mental health, tama ba? Yun yung question, Lian. Yes po, mental health and Oo. emotional struggles. Yeah, yung emotional struggle natin. Because sometimes, if we fall down, if sometimes we are in a difficult situation, sometimes we don't know how to accept it. We cannot move forward without accepting what is present. Sabihin na lang natin, wag natin masyadong palalimin muna. Sa mga young adult muna, sa mga teens natin,
Ngayon, I know, siyempre, taas kamay ha kapag sinabi kong, conscious ka sa grades mo. Kahit bumaba lang ng points lang. Halimbawa, dati 90 ka tapos ngayon 89 ka. Sige nga. You feel like para kang binagsakan ng sa langit. Dito parang binagsakan ka ng bato sa langit. Sige, ganon. Oo. And sometimes, kasi sa amin dati wala kaming pakialam dyan eh. Depende talaga kung naghabol ka ng honor student. Kaya hindi na, sa mga hindi honor student, wala kaming pakialam dyan. Kasi nga ang amin lang makapasa, ganon. Gusto namin i-enjoy yung high school life namin. Kaya nga nag-student din ako, di ba? Kasi di ko naman aim na maging valedictorian, salutatorian, or with honor, with high honor. Kasi gusto ko lang, may pasa ko lang, and na-enjoy ko naman yung high school life ko. So, balik tayo dun sa Ngayon, alam mo yun, kahit nga mga students ko minsan, kahit na I will not mention the name ha. Oo, na kapag, kahit na 99, may mga students talaga ako, kahit naman before na kahit 99, hindi pa sila kontento. Gusto pa niya ng 100. Oo. So, yun yung minsan kasi, sabi nga 'di ba, it's okay not to be okay. Kung hanggang dyan lang yung kinaya mo in that specific period, in that specific term, siguro the important thing is self-assessment. Did I did my best? Nabigay ko ba talaga yung full best ko? O baka may naging distractors? O di kaya naman may mga factors. And kahit anong gawin natin, may factors talaga yan. And yung factors na yan, nakadepende sa atin. Hindi pwede na i-bypass natin yan. Lalaktawan natin. Hindi pwedeng laktawan natin yan. Haharapin din natin yung factors na yan. It's up to us on how we handle the specific situation. Balikan natin yung final demo ko. I don't may mga interns, may mga student teachers sa inyo sa Lagro. I don't know kung meron ba. I think meron ba sa Lagro? Meron po sa Meron ba? few Oo. grades. Naalala ko tuloy nag-intern ako. Oo, student teacher ako. Ngayon, nag-rehearse ako for my final demo and tomorrow is my final demonstration. However, after kong nag-rehearse, nasira laptop ko. For hindi ko alam bakit. Biglaan. Nandun lahat yung file ko. Nandun lahat yung gagamitin ko. Nandun lahat yung mga gagamitin ko that time. And preparean ko na yung PPT ko and everything, pero hindi ako nakaprepare pa ng iba pang gagawin. Nahirapan ako syempre. Of course, marami pa akong i-prepare niyan. Ang nangyari doon, siguro kung nag-depress ako, kung nagpadala ako sa emotion ko, siguro I don't know, hindi ko magagawa ng maayos yung final demonstration ko. However, may hulog ng langit, may nagpahiram ng lapi, which is my cooperative teacher. Hi, Sir Day Panolino. Pinahiram niya sa akin, so okay na yon. However, yung file ko, nandun pa sa isang laptop. So, kailangan kong umulit. Then, nung umulit ako, nakuha ko man lang pala yung file ko, kahit na blur na, so tiniis ko yon. Tapos, nag-prepare pa ako just in case masira ulit, at least may backup ako. And you know what, despite of that struggle, nagawa ko pa rin makapasok sa top 5 best demonstrator. In that specific, So, ayun, tatagalan talaga kasi tita may iwasan na sa buhay, may mangyayari talaga yan. And with that, kung hayaan natin sarili natin na magpadala sa emotion, wala tayong mapapala. Last year. Whew, but I'm ready to share this. Hayaan niya ako kung sakaling maluhaman ako. It's because I'm ready to share this. Alam na yan ni Nalian. Actually, sa Kalambag, si Nalian yung unang nakaalam that I was diagnosed with type 2 diabetes. At by very young age, nagulat sila after LET. Siguro kung nangyari yon, nalaman ko, wala pa yung LET, may possibility na mababagsak ko yung LET. Kasi hindi na ako makafocus yan eh. Mentally unstable na ako. However, nung dinecho ko yung LET, di pa, after 1 month, dun ko pa nalaman, hindi ako nag-suffer financially. It's because sinusuportan ako ng kuya ko, but I suffered mentally. Especially in social media talaga. Paano factors? The acceptance. Pangalawa, yung naririnig natin sa social media, na kapag, if you have this, watch this, tas kung ano yung lumalabas doon. So, importante na tayo mismo, alam natin kung paano i-save yung sarili natin. And with that, hinarap ko siya ng mag-isa. Yung mental health struggle na yon, na mag-isa ako sa bahay, na tawag nito yung lagi akong kumbaga naiyak ako palagi, tulala ako balisa. However, hindi ako
sumuko. Instead, tinatagan ko loob ko. And right now, nasa experimentation stage na ako, which is tinanggal mo na yung meds kasi nga bumaba na 4.9 na yung sugar ko. So, tinanggal muna, titingnan muna kung kaya na ba ng katawan ko mag-function without the medicine. So, di ba, from 5 months journey of being diabetic, now, malapit ko nang makuha yung tip na gusto ko, yung pinakatuktok ng tatsulok na gusto ko, and may back siguro in the future, pwede na siyang tanggalin. And with that, talagang tatagalan talaga ng loob yung kailangan natin, no? Acceptance, and of course, always timbangin kung ano yung naririnig natin. So, sige, tanungin naman natin, siguro diretso na lang, no, sa katabi ko si Jessie. So, sa iba, Jessie, sa tingin mo as a student, ano nga ba yung nagiging main reason ng tawag neto, ng yung yung pagiging not stable natin mental health, ganon, yung pagiging stress natin, yung saan yung pinagmula ng stress natin, ganon. Okay, thank you Kuya Akim and of course Lian as well. So personally, I believe, meron siyang tatlong reasons. Number one is yung academic pressure. Number two is yung social media at of course yung comparison. And of course, number three is yung family and personal matters natin. Let's move on first sa academic pressure. Of course, normal na, nanonormalize na natin na nabibigyan ng attention ng ating mental health. And unlike dati, na sinasabi natin haka-haka lang to or whatsoever. Pero ngayon, I believe na with the knowledge, of course, since yung academic pressure then, all of us, I'm pretty sure, not all siguro, majority of the kids or the students right now, of course, wants to aim for the highest possible award. Because of course, hindi lang to fulfill someone's their parents' dream for them, but of course to fulfill themselves. Kasi a lot of people believes na if they get the highest award possible is they will be fulfilled. Pero ayun nga, dahil yun yung minsan aim natin, result siya sa pagpe-pressure natin. Hindi lang ibang tao nakaka-pressure siya sa atin, kundi ang sarili din natin, which will lead to, of course, yung problems natin or emotional struggles natin. Second is yung social media, and of course, yung comparison. So alam natin sa social media, a lot of people tend to post about their personal and academic life. So meron sa social media, hindi natin iiwasan. May magpo-post talaga na kumbaga parang nagiging set siya ng standard kung paano maging perfect ang life. Kumbaga awards, yung relationships, and ayun. Kapag nakikita natin yon, there are times na napapaisip tayo kung sana all or like ano nangyari sa atin, parang kino-compare natin, parang we're trying to put ourselves into someone's mold without thinking na meron tayong ability to be original or just to be ourselves. And of course, next natin is yung sa family and personal matters. Of course, hindi naman natin naiiwasan na ngayon talaga tayong family problems and of course personal matters na kailangan nating harapin, which becomes factors kung bakit mas lumalaganap ang emotional struggles sa time natin ngayon. Of course, i-add ko lang din to, of course, since meron pong mga students din, meron din mga tao na nagkakaroon ng identity crisis, which of course, nagtata din siya na parang nape-pressure tayo to find ourselves within the short amount of time. Pinipilit natin sarili natin, siguro by this time, mahanap ko na sarili ko. When in fact, kapag hindi natin siya na-meet, parang mapapaisip natin, kaya ko ba talagang hanapin yung sarili ko? So, of course, there's a lot of factors na nakaka-affect sa ating mental health. But of course, isa tayo ang main ingredient kung paano natin ito face, and it starts with ourselves. And of course, if we're not able to do that, we should ask help from others. So, yun lang. Thank you, and back to you, Dian. Ayan. Gustong-gusto ko yung mga sinabi nila Kuya Hakim. Si Kuya Hakim, ang strong ng mental fortitude niya. For me, kasi parang yung feeling na mag-isa siyang hinahandle niya yung ganun. Parang
naiisip niyo yun, sabi ko, wow, ang strong ni Kuya Akim for that. And syempre, hindi natin madi-deny din yung mga sinabi ni Jessie na syempre, as a student, alam natin yung mga feeling na yan eh. Ang common yan sa atin kasi yung minsan feeling, yung kahit sabihin mo wala akong pake sa grades ko, wala akong pake. Pero ano, sabi, maririnig mo na lang bigla may mga magsasabi dyan, ganito yung grades ko, blah, 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 ganon. Tapos bigla kang mapapaisip, masaya ba ako sa grades ko? Mapapaganon na lang tayo. Syempre, kahit tayo mismo eh, hindi natin napapansin na kino-compare natin yung sarili natin sa iba. Siyempre, ano naman, kasi normal yan sa society natin. I would say it's normal kasi lagi natin siya nakikita. Pero wag natin i-normalize na dinidibdib natin yung comparison. Kasi pag dinidibdib natin yun, edi syempre parang you're taking yourself down. Crab mentality kumbaga para sa sarili mo. Siyempre, kung ano yung sa tingin mo na kaya mo, yun yun. Yun yun. And as long as you know you did your best na kahit sabihin mong basta nag-enjoy ka, yun yun. Basta nag-enjoy ka, ginawa mo, may natutunan ka. Grades doesn't matter. Ang nagmamatter talaga dyan is may natutunan ka ba? Nag-enjoy ka ba? Ganon. Hindi yung gusto ko taasan si ganto, ganyan. Wag ganon. It's a negative thought, okay? Alalahanin niyo yan, ang mag-isip ng ganyan. Lagot sa akin. Charot. Pero yon, every grade deserves a clap and a praise kasi pinaghirapan nyo yan and yes, may prize yan kasi may natutunan kayo. So, don't don't blame yourself na bakit ang baba ng grade ko. Baka it's not your pace na yung ginagawa ng calendar natin is parang ang bilis masyado sa'yo. May mga ganong students talaga. Parang, siguro example na rin yung isa kong kaibigan na, legit na binabackstab niya yung sarili niya. Parang backstabbing na deteriorating. Yun. Basta sinasabi niya bakit ang baba ng grade ko, ganito, ganyan. Nung parang mga first quarter namin. Pero pagdating ng fourth, ang tataas ng grade. Sabi ko, baka hindi niya lang face yon kaya parang nag-a-adjust siya based on sa kanyang face. Pwede niyo yun gawin para hindi din kayo ma-academic overwhelm o ma-burn out. Kasi pag pressure niyo yung sarili ninyong sundan yung face ng iba and minding na hindi niyo nga yun face, hindi kayo makasunod, syempre kayo, ma-overwhelm talaga kayo. And ayun, kaya gustong-gusto ko yung mga sinabi ni Jessie and ni Kuya Akim. Thank you, Kuya Akim and Jessie. Eeny, meeny, miny, mo. Hi, Zara. How about you? Would you like to repeat the question then? Gusto mo i-repeat yung question? Okay. Sa inyong obserbasyon o karanasan, ano-ano yung mga bagay na karaniwang nagdulot ng mental health at emotional struggle sa ating mga kabataan? Honestly, siguro in a very, very personal experience, yung pressure talaga sa school in terms of grades and of course yung expectation ng mga magulang mo kasi sometimes they really want what's the best for us, no? So, ayun na nga, tapos dagdag mo pa yung social media, yung parang trends na parang nala-left behind ka, ganun. Yung parang everyone is doing great except you type of post. So, medyo parang nakukuha talaga ako nun. So, naiiyak din ako tungkol dyan and yung emotional struggles ko. And also, siguro yung mga heartbreaks or friendship issues na nakukuha mo, isa rin yung factor. And sobrang bigat na ganun for a lot of youth and teen na katulad ko. Ayan, tama sa'yo, Sarah. Actually, di natin yung mga gusto ng parents natin na gusto nilang maging mataas tayo, maging best tayo kasi alam nating they want the best for us. Siyempre, wala tayong doon. We can't deny that na ang parents natin talaga gusto nila ng best for us. Siyempre, kahit sabihin mong papagalitan ka and against your will yun. Kumare, yung mga, wag ka lumabas sa bahay, mag-aral ka, ganito, ganyan. At some point, isipin mo, tama pala sinunod ko yun. Mapapaisip ka na, tama sinunod ko yun, ganun. And yung heartbreaks, actually, ang dami kong kaibigan ngayon dumaan diyan and I saw them na parang naano silang yung parang naano sila, nawa-waver yung mental health nila na parang hindi sila maka-focus. Kaya parang iniisip ko rin na bakit yung ibang bata ngayon is ang agang pumasok sa relationship. May mga nakikita ko, actually kahapon, kakaano ko lang,
Kasi recognition ng kapatid kong lalaki sa kinder. May nakita ako mag-jowa kinder. Sabi ko, la, babe, ang bata nila. Tapos, what? Be, yung makaisip ako, paano nila i-handle yung mga ganito? Eh, hindi pa nga sila namumulat sa parang realidad ng buhay. And as ay ate ba, ayoko muna mamulat sila na sobrang sa ng reality. Kasi bata pa sila, ang aga nilang mamumulat sa ang daming ganito ganyan. So parang, okay, wag muna. Siguro, siguro fling-fling. Yung, alam niyo, parang crush-crush lang. Okay nga yung may crush kasi minsan, isipin niyo, motivation to. Motivation ko to. Gusto kong gumaling para kay crush. Ganon. It's a good motivation. Masabi ko yun, it's a good motivation kasi gumana sa akin. Okay. Ayan. And wag ninyong, yes, may healing process tayo. Wag ninyong madaliin kung hindi talaga kaya na mabilis. Kasi ang emotional healing natin is, it cannot be rushed. Kasi it's emotional state na dapat yung healing mo is it's your own pace. Oh, mahilig ako sa'yo. Yung own pace mo na dapat yung mag-a-adjust talaga yung mo na magiging okay ka. Yung hindi sasabihin mo, okay na ako after a week of breakup. Ha? Be, parang ang bilis. May mga ganong tao, yes, aminin ko, may mga ganong tao. Pero iniisip ko, okay lang ba talaga sila? Or sadyang nagpapanggap lang na may mapakita? Kaya isipin ninyo guys, it's okay na medyo matagal yung healing time ninyo. Isipin nyo may mga tao nag-heal ng 5 years. So, okay lang yan. Kahit gaano ka katagal mag-heal, pero kapag parang nakaka-affect siya sa para mental health mo na nadidistract ka sa mga gawain mo, seek help na. Pwede sa kaibigan, pwede sa magulang, pwede sa mga professionals. Meron tayong mga hotlines na kapag kailangan mo na kausap, meron dyan. Siguro we will present that later. And syempre, moving on, napadaldal na naman ako. Hi, Ate Daisy! Ayan, ibang question naman tayo. Ibang question naman ako para sa'yo. Ano yung sa tingin ninyo yung mga hadlang kaya nahihirapan ang kabataan na magsabi sa kanilang mga magulang, guro, kaklase, kaibigan o school counselors kapag nakakaranas sila ng mga mabigat yung loob nila, yung parang pananakit sa sarili or self-harm ba? Ayan. So, sobrang hirap actually. And wait, sa totoo lang, personal experience, as in, yung gusto mo lang naman magsabi, pero hindi talaga siya madali. As in, magsasabi ka lang naman, pero bakit ang hirap sabihin, di ba? Like, i-share mo lang naman, pero bakit ang hirap? Ang hirap sabihin especially sa parents mo, di ba? Mas magaan pa magsabi sa kaibigan mo kaysa sa parents mo eh. Parang ganun yung challenge niya. Ganun. Nakakatakot kasi na baka, example, na baka hindi kami magkakaintindihan or baka ma-judge lang, ganun. Kasi based on my personal experience, naranasan ko na yun actually. When I was in grade 8, hindi kasi talaga ako makwento sa parents ko tungkol sa personal problems ko, ganun. So, palagi ko tong pinakwento sa best friend ko talaga. And parang first time ko mag-share sa kanya ng gano'n. And na-judge ako actually. Hindi ko sasabihin ko na yung sinabi niya, basta na-judge ako doon actually. Then, simula nung grade 8 ako, never na talaga akong nag-share sa kahit sino man. Even sa mga friends ko. Like, nito na lang college na lang ako. Like, natutunan ko na maging open ulit. Kasi sabi ko, hindi naman lahat ng tao kagaya niya na meron pang tao na kayang makinig sa'yo. Parang gano'n. Tapos, sa parents ko naman, minsan natatakot ako kasi baka mapagalitan ako, gano'n. Tapos minsan nahihiya ako kasi pakiramdam ko parang ang drama ko pag sinabi ko yun sa parents ko, gano'n. Tapos may mga pagkakataon din na ayaw kong mag-share sa iba kasi ayaw kong maging pabigat. Yung gano'ng feeling kasi ayoko nun na example, pag nag-share ako sa kanila, magiging over sila sa pagiging caring, like, ayoko ng attention after kong mag-share sa iba. Parang ganun yung ko, pag nag-share ako. Then, parang gusto ko na lang itago minsan, ganun. Kasi, di ba, some things are better left unsaid. Ganon. Tapos, kahit yung gusto ko lang sabihin, as in, kahit gusto ko,
example, magkatabi lang kami ng kaibigan ko, nagugulat lang siya, umiiyak na ako. Sabi niya, okay ka lang? Sabi ko, oo, okay lang ako. Tapos, yun talaga yung una-una pumapasok sa isip ko. Mas mabuti ng, itago ko na muna kaysa sasabihin gano'n. Minsan, hindi ko rin alam kung paano sisimulan yung pag-open up. Like, paano ko sisimulan? Magsasabi na ba agad ako na hindi ako okay, ganito yung nangyari? Paano ko ba sisimulan yung pagsasabi ko sa kanya? Minsan, ganun yung nangyayari. Nagsha-shuffle muna sa utak ko kung paano ko sasabihin ko sa kanya. And minsan, kapag nasubukan ko naman na magsabi, minsan, hindi namin naseseryosan. Dinadaan namin sa joke time. At the end of the joke, wala, gino-joke time na lang namin. Pero at least, um, nakakatulong yon actually, proven and tested. Then, pero minsan, pag may ibang nakikahalubilo sa amin, nangyari yon nag-uusap kami, about sa mga ganong bagay. Then, may mga like, kaklase kami na parang hindi namin masyado close and minsan hindi naman kay humor, ganon. Tapos hindi namin seryoso yung usapan. Yun, nami-misinterpret kami, ni-judge kami. Ayun, di na kami umulit. So, yun lang, Gian. Ayan, hindi natin madadala minsan yung feeling na kapag may sabi tayo sa parents natin, may gut feeling na mapapagalitan tayo. Yung alam niyo yun? Yung iniisip mo na, isipin mo na yung scenario na papagalitan ka. Like, bakit ka ganyan, ganito, ganyan. Yung may mga parents na ganun magsabi, bakit ka ganito, bakit ka ganyan, ba't ka nade-depress, or kung ano man, bakit ka nagaganyan. May mga ganong parents, pero they just wanna ask na bakit naging ganun tayo. And in a way na parang gusto nila malaman na may hindi ba sila nagawa. Kaya don't take it sa mga kabataan ngayon. Trust me, sabihin niyo in a calm manner. Possible. Kasi syempre, kapag magsasabi tayo, andyan yung our emotion is all over the place na hindi natin siya di natin siya ma-organize talaga. Kaya yung sinabi ni Ate Daisy kanina na kapag mag-open up ka, feeling mo, andyan siya, nagsha-shuffle lahat ng sasabihin mo, paano mo siya gagawin, paano mo siya sisimulan, mga ganun. Siyempre, may mga kaibigan tayong ganun. And if kaya nyo, and pansin nyo na try asking if okay ka lang. That that two word is a big meaning sa mga taong hindi kaya magsimula actually. Personally, ako, na-experience ko yan kasi may mga kaibigan ako na yung alam mong tahimik akong tao sa room. Pero kapag tulala na ako, as in tulala lang ako, tatanong sila, okay ka lang? Minsan umiiyak ako bigla. Aminin ko, umiiyak ako minsan kapag ganun ang tanong. Kasi minsan words cannot express yung feelings natin. Sometimes may mga tao diyan na makakaintindi ng iyak natin, ng mga makakakita na bakit na through our smiles nakikita nilang may struggles tayo. Kaya very grateful ako sa mga kaibigan ko, and siyempre kapag may gano'n sa'kin lagi kong tatanungin din na na okey lang kayo? Kapag gano'n kasi yes, it's a casual two words, pero it's very big deal sa mga taong gustong magtago din at some point. Kasi may mga taong katulad nga ni Ate Daisy, totoo yung sinabi niya, ako din, yung isipin ko, istorbo ba ako? Yung gano'n. Baka feeling ko makakaistorbo ako 'pag nag-open up ako, parang gano'n na magiging sila sa'kin, magiging wary sila sa'kin na baka ma-overwhelm, ganito, ganyan, mga gano'n. May mga taong gano'n talaga. Siguro panganay mentality din 'yun na hindi sila nag-o-open up kasi 'yun nga, feeling nila magiging bother sila sa iba. And siyempre may mga gano'n din na mga bata talaga. I-ge-generalize ko na lahat ng mga kabataan basically gano'n ang idea, karamihan. I would say karamihan kasi napapansin ko na okey lang, pero kapag pang-5 mo ng tanong, ayan na, nag-rant na. Ayan, guys, kapag may mga tinanungan kayo mga kaibigan ninyo, damihan ninyo yung okey ka lang. Specifically yun, kasi yung una mong tanong, yung iba, okey lang yan, isasagot nila, okey lang ako, gano'n, ganyan. Pero the next seconds na mga pang-ilang tanong mo na, diyan mo na malalaman na hindi sila okey. Kasi yung ibang tao, inaano nila yung mental fortitude nila, na saguting okey lang sila diyan. Kaya parang
kausapin niyo lang ng kausapin mga kaibigan niyo. Siyempre, sa inyo rin, ano lang siya, parang give and take siya para sa tingin ko, give and take siya na magiging masaya kang kausap siya, may kausap ka ng problems mo. And siyempre, hindi rin natin may ano yung idea na oo nga, feeling natin magiging istorbo tayo. Pero sa tingin ba nila, isipin natin na sa tingin nila, istorbo ba talaga tayo sa kanila? Parang isipin natin na, ganun ba talaga siya mag-isip? Siyempre, knowing mga kaibigan natin, hindi nila iniisipin and sasabihin pa nila, pipiliin kong umiyak ka sa balikat ko kaysa makita kita kung saan man. Ganon. Ganon yung mga kaibigan natin. Kaya, don't overthink, guys. Okay? Ayan. Siyempre, ayan, isa pa. Hi, Shivon! Same question. Sige. Ano yung sa tingin mo na nagiging hadlang or yung mga kaya nahihirapan yung mga students, mga kabataan na magsabi sa mga kaibigan nila, family nila, or school counselors na kapag nakakaranas ng matinding bigat ng loob or pananakit sa sarili. Ayan. Ayan. So, I feel like isa sa mga hadlang na kaya nahihirapan na magsabi yung mga kabataan sa mga family or friends natin, sa mga classmates, gano'n, is that yung minsan the reason na kung ba't or like let's say yan nga, nag-open up sa'yo. Then when they finally talk about something that serious and painful na, often people react the wrong way. So yun nga, natitake nila as like a judgment or rather ma-judge ka or iba yung nagiging perceive nila dun sa sinabi mo. And then siguro ang usual na action mo towards it is that change mo yung topic or like sasabihin na lang or mag-move on ka na para bang walang nangyari. So, parang feel ko yung moment na yon makes the people feel like na nagsabi sila masyado or na nagawa namin or nagawa kong uncomfortable yung isang tao. So, kaya I feel like yun yung reasons kung bakit hindi na masyado nag-open or yun yung isa sa mga reasons kung or hadlang rather. And ayun, kaya often na mga nang ginagawa ngayon ng mga kabataan is that they stay quiet, they just smile, and then, like parang walang nangyayari talaga sa buhay nila. And I feel like yun nga, sabi mo, Lian, kanina na it's better to talk to people, ask them how they are. Kasi yung mga tanong na gano'n is that it means so much siya talaga. Hindi mo alam kung gaano kabigat yung hawak or dinidibdib ng isang tao. So, ayun lang. Ayan, thank you, Siobhan. Actually, may makikita ka talaga lagi na may tahimik sa mga friend group ba. Siyempre, mararamdaman nyo, is there something off? Siyempre, for na rin, safety, magtanong kayo kung okay lang sila kasi you never know nga. Tama si Siobhan, you never know kung gaano kabigat yung kinikim-kim ng isang tao. Siyempre, yes, may mga taong keep quiet, pero personally, kung nagki-keep quiet ako and parang ayoko talaga siya i-share, you write it on a diary, guys. Kasi, syempre, kapag nagsusulat kayo, di parang gagaan yung kinikim-kim nyo ba? Gagaan yung nararamdaman nyo. And parang hindi na rin feeling na kayo, magiging pabigat or somewhat ma-judge kasi kayo. Kasi diary nyo na yan. Eh, syempre, siguro may mga taong nagbabasa nun. So, sa mga nagbabasa po ng diary, wag niyong gawin. Ako na yung umaano sa inyo, wag ninyong gawin. Kasi, it's a private space for us to talk sa sarili namin. Parang, wag ninyong galawin yun kasi, kaya nga namin nulat kasi ayaw namin makita ninyo. So, sa mga tao po na nagbabasa ng diary, please don't do it again. Kasi, kami rin mismo para ma-off kami na, wala akong mapapaglabasan nung sama ng loob ko, nung kinikim-kim ko. Kasi sa diary nga, tinitingnan nyo, ayoko nga yung sabihin. Just wait for us to open up about those things na hindi nyo kailangan ipwersa. Kasi kapag pinasa nyo, parang hindi siya yung kusa na sasabihin namin. Parang forced siya, which is will make us think more na hindi ko to gusto. Na parang na-invade ako, ganun. So, yun. Ayan. Okay. Hi, Jessie. One question for you, of course. Bakit kaya
bakit kaya hanggang ngayon ay parang tabu o nakakahiyang pag-usapan ang self-harm sa ating komunidad at paano nababago ang tingin ng ibang tao dito? Ayan, thank you, Lian. Ayan. So, I believe ang self-harm or siguro sabihin natin ay ang yung sa mental health problems, nagiging parang nakakayang pag-usapan pa rin siya. Kasi ilang years, sabihin natin mahabang panahon na lumalaganap na ito, hindi ito napag-uusapan ng maayos. Kaya hanggang ngayon, meron pa rin mga taong sabihin natin, napag-iwanan sila ng knowledge about this simple thing. And of course, ito rin ay madalas na dito, sabihin natin yung coping mechanism na sabihin natin, hindi siya acceptable, especially here in our conservative country. Kaya hindi siya nabibigyan ng maganda or ng sapat na attention. Of course, paano ba natin mababago ang isip ng ibang tao nag-iisip nito? Of course, the first thing is of course through education. Dapat ituloy natin sa kanila na ang self-harm is a symptom na mas malalim ang sakit ng loob. At hindi lang ito paraan upang magpapansin sa iba. Because a lot of people tends to say na kaya niya ginagawa yun kasi kulang siya sa attention or what. A lot of people believe that when in fact hindi niya yung ginagawa to to get or to ask attention, but to of course, para mag-cope siya sa bigat ng nararamdaman niya. Of course, second thing is, like what I said a while ago, is hindi siya masyado na pag-uusapan. It's a great way din na i-normalize din natin yung conversation. Huwag tayo mag-react ng masyadong OA or like may labis na gulat o galit kapag naririnig natin to. Tatuhin natin ito bilang isang seryosong usapin na pangkalusugan at pang-personal kasi ito ay isang pangangailangan din natin at of course, para mapag-usapan natin ito, kapag ito ay mas tumala, hindi na natin ito masasolusyon na mag-isa. Maaaring kailangan rin na natin ng professional na tulong. Of course, another thing is, since nasabi na natin is yung normalize the conversation, of course, dapat through the conversation, lahat tayo is may open tayo sa lahat. We are openly listening at nakikinig tayo ng walang halong panunumbat, pangungutya, or yung pagtatawanan natin or say negative things about this stuff. So I believe those are the things na nasabi ko about this. Ayan. Totoo nga. Pansin ko rin na hindi siya masyadong usapin kahit sa mga friends or within friend circles. Kasi, I don't know, feeling ko, I think it's for them, it's a sensitive topic, yes. Pero, tama si Jessie na kailangan din natin pag-usapan yun kasi para alam natin kung okay lang ba ang isa't isa. Yung parang alam niyo yung open up ba sa mga friends, sa mga cough. May mga ganong cough na nagkakaroon sila ng parang open up session and I applaud cough na naggagawa ng gano'n kasi they make sure everyone's okay na hindi parang yung feeling nila hindi nila na-invalidate yung isa't isa. Kaya parang it's a good thing na may mga nakikita kong gano'n and it's very nice. Ayan, agree si Ate Daisy. Yes, yes, we love those friends. And how about you, Sarah? Same question. So, bakit kaya hanggang ngayon parang tabu or parang pa rin, nakakahiyang pag-usapan yung mismong self-harm sa community or parang kahit school basis ba na yung bakit mahirap siya pag-usapan and paano natin mababago yung tingin ng ibang tao dito? Kasi yun po like growing up, parang laging sinasabi na parang magpag-usapan yun. So parang nagiging tradition na siya from a generation to another generation. So nagiging cycle siya, which is like super harmful and talagang nagkakaroon ng stigma within us generation. So para mabago, parang kailangan natin pa ng mas open na community, katulad ng pag-normalize ng pag-uusap tungkol sa mental health katulad nito. And of course, hindi lang naman siya tungkol sa school or like pag-uusapan sa school, pag-uusapan din siya sa bahay, and of course, even online. Kasi I also do believe in the saying na education is key, kaya dapat less judgment tayo and more empathy. Thank you.
Ayan, thank you, Sarah. Ang ganda ng mga sinabi niyo actually. And syempre, may mga ano, alam niyo yung feeling ng ano, may mga teacher tayo, lalo, especially ESP teachers or values teachers na ano, ready silang pag-usapan yan. Like, magulat ka sa klase, wah, pinag-usapan nga to sa klase. Like, natutuwa ako. Shout out kay Ma'am Nobles. I love you, Ma'am. Kasi doon ko parang feeling na normalize yun na pag-usapan sa klase. Kasi may mga teacher na parang iniiwasan din talaga yung topic na yun. Kasi parang it's too sensitive for classroom setup daw na mas okay siya pag-usapan ng one-on-one. Pero alam natin yung feeling ng one-on-one. Minsan mararamdaman natin na parang ayoko na. Alis niyo ako dito. May mga ganung tao na ayaw ng one-on-one. So parang ano, classroom setup, parang sa iba, it's a normal lang. Normal lang na, casual lang siya na, ano, yes, it's still sensitive topic, pero napapag-usapan siya ng maayos. And mas maayos yun na, mas okay, yung comfortable tayo sa environment na pag-uusapan natin, hindi yung feeling natin, parang pressured or isolated tayo kapag pinag-uusapan siya. Kaya, I like yung reasoning nila, ano, Jessie and ni Sarah. Very nice, thank you. Ayan. Ano, another topic, yeah. Paano naapektuhan ng self-harm ang relasyon ng isang estudyante sa kanyang mga kaibigan, pamilya, at guro? And another follow-up din, supporting this question is, may nagbabago ba kapag nalaman nilang nagsa-self-harm ang estudyante? Hi, Ate Daisy. I would like you to answer the question po. Ayan. Okay, so thank you, Lian. So, may nagbabago nga ba kapag nalaman ng ating mga kaibigan if may self-harm, may nangyaring self-harm sa sarili mo? Actually, yes. Yes. It's a big yes. May pagbabago talaga. Example, yung estudyante niyan, sabihin natin estudyante. Yung estudyante na yun is minsan lumalayo kasi nahihiya or natatakot na baka maging iba yung tingin sa kanya kasi nakita nga na nagkaroon siya ng self-harm sa kanyang katawan, and sa side naman ng tao sa paligid niya, yung iba is mas nagiging caring or mas nagiging present. Pero may iba rin na hindi alam kung paano mag-react kaya nagiging awkward o tahimik na lang sila. Minsan, nagiging sobrang careful ng pamilya na kahit galing sa pagmamahal, parang paano ba? Parang nakakasakal din minsan, parang gano'n. And nag-iiba yung dynamics ng relationship, pero hindi naman ibig sabihin na nasisira agad actually. Kung kasi example, kung may tamang pag-iintindi and communication, pwede po itong mas maging matibay. Minsan kasi do'n nagsisimula yung yung mas totoo and also mas malalim na connection. And kailangan lang talaga ng patience and willingness na umintindi sa isa't isa. And also, if meron pa tayong friends na nakakaranas po ng mga ganito, and we better na mag-present po sa kanila. Maging present, hindi po kasi ay may ganito siya, ayoko na sa kanya. Hindi yung gano'n. Dapat hindi po dapat magiging awkward po para sa atin if we have friends na nakakaranas ng self-harm. Dapat po kailangan natin po itong kausapin po daily, or if we have free time, kamustahin po. Maging present lang po talaga tayo sa taong yun. Yun lang din. Ayan, thank you, Ate Daisy. I really like yung, yun. Actually, hindi natin made-deny din na minsan magre-react ng awkward kasi hindi nga alam ng iba paano magre-react. Kasi may mga ibang tao na nagsa-self-harm nga kasi ayaw nilang ilabas sa ibang tao. Siyempre, para hindi din natin ma-invalidate yung privacy nila and the fact na ayaw nga nilang ilabas. Siyempre, the best we can do is to be there with them na kapag may kailangan sila na kausap, let's makinig lang tayo. Huwag tayong sasabat na bakit ka ganyan, ba't ka ganito, ganito nga, huwag mo ganun. Kasi that just ruins yung yung parang perception natin sa tao ba. Yung parang, kunwari ako yung nasa sitwasyon na ako yung nag-ano, tapos may ganun nagsabi sa akin. Syempre, mas sira perception natin na
bakit ba ako nagsalita? Bakit ba ako nagsabi? Siyempre, the more na maiisip yun ng tao and less ganun. So, yun. Hi, Kuya Akim. Same question po. Hehe. Paano na nakakaapekto yung self-harm sa isang relasyon ng estudyante sa mga guro, pamilya, and kaibigan niya? And Siguro kahit yung naman na follow-up is sige, sige. go, tuloy mo muna. Sige. Answer ka muna, kuya. Ayan. Yung follow-up niya is may magbabago ba sa relasyon nila kapag nalaman nila nagsa-self-harm yung estudyante? Ayan, kasi kahit sa loob ng classroom, no, kung talagang may empathy ka, mafe-feel mo naman yan, no? Kahit naman kayo, di ba, kung kasama ninyo parang may parang may iba na siyang nararamdaman, ganon, parang may iba sa kanya. Lahat naman tayo napapakiramdaman natin yan. Especially kapag malapit ka sa isang tao. No? So, yun yung mahirap na kapag masyado tayong walang pakiramdam, dinededman natin yung nararamdaman ng iba. Sometimes we can still invalidate it kasi nga magkakaiba tayo ng perception. However, yes, maybe magkakaiba-iba yung approach niya, iba yung approach mo. However, you cannot deny na iba-iba yung coping mechanism natin. Yung para sa atin, maliit lang. Para sa kanya, malaki na yon. Hindi niya deserve na i-invalidate. Kasi nga nag-base ka lang sa kung ano yung naramdaman mo. Yun yung point. At di rin natin kino-compare yung nararamdaman natin sa ibang tao. Kasi nga sabi ko kanina, di ba, no, sige, ganito, just say for example, ganito. During paglabas ng board exam namin, of course, a lot of people say that they're happy because it's unexpected tawag nito, unexpected celebration, ganon. They're happy, all of them nag-celebrate. However, ako, hindi ako nag-celebrate. Kasi alam nyo, naisip ko sa sarili ko kasi, no, as a teacher na, yes, sumasa ako, I'm a professional teacher now. However, nanalo ba talaga ako? O baka nagpapaalala ito ng isang malaking kabiguhan sa buhay ko. Yun yung mahirap na, di ba, the acceptance of your faith, yun yung napakahirap. No, yung faith yung kapalaran natin pa. Na sometimes it's not hindi natin siya control. Kaya yung kanta ni Taylor Swift, yung Faith of Ophelia, yun yung ko that time. Yun yung always kong pinapakinggan that time na kumbaga yung kapalaran natin, di natin kayang kontrolin. Kahit naman tayo, di ba? Kahit naman sabihin natin, kayo. Kahit naisipin nyo na gusto kong maging first honor, ganon. However, hindi naman nangyari. So, hindi natin control yung, yes, we did our best. Parang yung sa kanta na, kung ano ba yun? I did my best, but the best wasn't good enough. Parang, but my best and best wasn't good enough. Parang ganon. So, parang, yun yung takbo, no, na, yes, binigyan natin yung best natin. However, in the end of the day, hindi tayo magsasabi kung talagang para sa atin yung bagay na yun. And lastly, yung song na Winner Takes All, yun talagang sa akin, like, nanalo ba talaga ako? O nagpaparemind siya ng malaking kabiguan ko. However, yun nga sabi, acceptance, di ba? Then, thankful din ako sa mga tao sa paligid ko dahil pinakiramdaman nila ako, especially Meryl and Hannah, na lagi lang tatanong, kamusta ba daw ako? Ganon. So, yun din yung ina-apply ko sa mga students ko na sometimes, kasi kahit ako na-obserbahan ko yun, yung mga makukulit na bata, yung mga super pasaway, di natin alam ano yung nasa loob nila. So, mahalaga na mapakiramdaman natin sila. Mahalaga na mapakinggan natin sila. Tawag neto, malaman natin kung ano ba yung nararamdaman nila so that me as a teacher, kumbaga makagawa man lang ako ng reinforcement na tulungan sila na to save them from being emotionally unstable, and as well as kahit na isa o dalawang tao man lang yan basta close sa'yo, no? Malaking bagay na rin yun para sa buhay nila na maramdaman nila na kahit papaano, kahit na pumaliktad yung mundo sa kanila, may tao pa rin na handa silang pakinggan sa kabila man ng lahat. Kumbaga, for better and for worse. Back to you. So, nakalimutan ko pangalan mo. Lian. Sorry. Ayan, it's okay, Kuya Akim. Parang naiinggit ako sa mga estudyante ni Kuya Akim, ha? Kuya Akim, pwede ba ako na lang estudyante mo?
eme. Pero I like those teachers na nakakaramdam sila mismo yung nagtatanong, okay ka lang? Mga ganun. Sabi ko, minsan magugulat ako, may pagtatanong, okay ka lang? I mean, I'm not surprised in a way ako. Pero I'm surprised na may mga teacher na ganun pa rin. Kasi may mga teacher na nagtatrabaho na lang para may maturo. And syempre, reality check, may mga tao nagtatrabaho lang talaga para sa pera. So yeah, I was expecting may mga ganong teacher, pero nasa-surprise pa rin ako every time na may mga ganong teacher pa rin na nag-check talaga sa students. Sa bagay, kasi nga, yung teachers is yung parang second parent natin, tayo mga estudyante. Second parent natin sila sa paaralan. And syempre, nakakatuwa lang isipin. And yeah, yun. Ngayon, syempre, para sa last topic natin kasi patapos na tayo. Apologies for the long chismis and stuff. Nag-enjoy talaga ako sa kwentuhan. Last topic is, bilang kaibigan o kaklase or kapamilya, paano natin may paparamdam sa isang taong nahihirapan na hindi siya nag-iisa? I would like na gusto kong maano ninyo, sa viewers natin, gusto ko i-intake ninyo ito kasi, pwede rin natin ma-apply to sa ating sarili and syempre, trigger warning, baka may mga ma-mention pa rin na, self-harm and suicidal notes. And yeah. Ano, inimini man. Hi, Shibon! Tagal ko na di ka narinig ulit eh. Hehe, ikaw una. Yan. For me, bilang kaibigan, kaklase, or kapamilya, siguro, kasi yun nga, sabi ni Kuya Akim, di ba, naikiramdam. So, I feel like kapag, ayun nga, naikiramdam na tayo, minsan yung initial action natin is hindi mo nag-hesitate tayo kung tutulungan ba natin tong tao or tatanungin ba natin kung okay ba siya. And I feel like kapag nakita mo na yung isang tao na medyo di na siya yung usual self niya, I feel like it's okay to ask them kung okay ka ba, kung kamusta ka, ganun. Yung mga simple na tanong na ganun. Kasi it goes a long way, and yun nga, yung gaya ng sabi ko kanina, kung may mabigat silang nararamdaman, yung mga simpleng na pag-open up na ganun. I feel like malaking impact na yun sa buhay nila. Malay mo, you might save a life, di ba? So, ayun nga, and then constant checking on them, kung okay ba sila, then maybe you could hang out with each other kasi yun nga, it could serve as a constant distraction for them na sorry, kung okay lang sila, ganon. And ayun lang. So, I feel like yung mga simpleng maliliit na bagay, yun yung talagang nagmamatter talaga. And yung paparamdam mo lang sa kanila na naririnig sila na may nagmamahal sa kanila, ganon. So, yeah, okay. Ayan, thank you, Siobhan. Naalala ko tuloy yung yung sa sinabi niyo ni Kuya Kim na yung mga joker sa classroom, usually sila yung parang pinakamalungkot daw. So parang naiisip ko, what if oo nga? Parang okay, wait. Parang naisip ko, what if we check on them, ganun. Kasi alam niyo yung may makukulit talaga sa labas kasi parang hindi sila sa bahay, kaya sa school nila na ilalabas. And wag ninyo silang anuhin na wag ka masyadong malikot kasi parang sa kanila, parang that's how they exert their emotions ba na para ma-distract din sila. Ayan. Thank you, Siobhan. Hi, Sarah! Ikaw naman, bilang kaibigan, kaklase o pamilya, paano natin maipaparamdam na sa isang tao na nahihirapan na hindi siya nag-iisa? Siguro, for me, yung simple na genuine presence mo lang with the comfort food katulad ng ice cream. Kasi parang yung sasabihin na, I'm here for you, and no pressure to explain. Parang, I think that's enough para magbukas siya sa'yo. And, of course, yung pakikinig natin without judging. And, of course, wag yung magbibigay kagad ng conclusions tungkol sa kanya. Just listen lang talaga, no? And, siguro most of the time, yung checking up on them. Kasi, parang feel ko, talagang ma-appreciate nila yung mga small messages na
kamusta ka today? Okay ka lang ba? And of course, yung constant reminder na valid yung nararamdaman nila. And because I also do believe na sometimes being there is already. Yun lang po. Ayan. Thank you, Sarah. How about you, Jessie? Ayun. Oh, wait lang. First ang voice. Oh my God. Ayan, okay. Back na. I can feel it. So, ayan. Paano nga ba natin maipaparamdam na hindi sila nag-iisa? Of course. I agree. Parang nasabi na talaga nila Siobhan and Sarah yung mga sagot dyan, ano. Pero, of course, in the simple way of being present, of course, I mean, not really always present, but yung having empathy, like, you know how to put yourself on their shoes, yung sa simpleng pagsasabi ng, pagtatanong kamusta ka. Kasi, katulad ng sinabi ni Siobhan kanina, na yung simpleng phrase na or question na kamusta ka goes a long way. Kasi it's not about how you compose the question itself, but it's the thought behind it. Because nagpapakita ka na meron kang concern sa kanila, pinapakita mo na, for example na lang is, example lang, trigger warning, I will mention some from here. For those people na, nagbabalak na ng self-harm, suicidal and stuff, they feel like they're alone. Pero dun sa simpleng tanong na yun, na kamusta ka, parang napapaisip sila na, hindi, dito, paano ko ba i-explain to? Hindi pa ito yung time na kunin ko yung sarili kong buhay kasi meron pang nag-iisip sa akin or like naiisip pa nila ako so it's not the best time to of course end ourselves. Maybe we can have a proper discussion with them na may open up yung topics or yung issues na kanilang nararamdaman. Of course, another thing is yung validation and of course by simply like dito, yung pagsabi na valid yung nararamdaman because we are different, each and every one of us ay magkakaiba at lahat tayo may iba-ibang nararamdaman. So, valid ang lahat ng nararamdaman natin, including you, ako, at of course, everyone dito. So, I believe you lahat. Thank you, Lian. Ayan, ang ganda nung sinabi ni Jessie. Yes. Isipin ninyo, hindi nyo dapat gawin yan kasi laging may nakakaisip sa inyo nagmamahal sa inyo. Hindi kayo nag-iisa. We're in there with you by presence. Alalahanin ninyo yan. I'm with you, everyone, by presence lang. Ayan. And syempre, ang ganda ng kwentuhan natin. That's Hadley. Medyo overtime na tayo. So, hi Ate Daisy para sa ating synthesis po. Okay, so good afternoon po ulit sa ating lahat. Sa kabuuan ng ating usapan, malinaw na ang mental health struggles ng kabataan na hindi lang nanggaling sa isang bagay, kundi sa pinagsama-samang pressure mula sa paaralan, pamilya, sarili at maging sa social media. Sa dami ng inaasahan at pinagdadaanan, hindi nakakapagtaka na maraming kabataan talaga na nakakaramdam ng pagod, lungkot, bigat, na hindi madaling ipaliwanag. Gayunpaman, kahit gusto man nating magsalita or humingi ng tulong, ay marami pa ring hadlang na baka takot tayong ma-judge or hindi tayo maintindihan. And dahil dito, mas pinili natin na manahimik na lang. And napag-usapan din natin na nadagdagan pa ito ng stigma sa usapin ng self-harm na hanggang ngayon ay itinuturing pa rin sensitibo o tabu, kaya mas lalong nahihirapan ang kabataan na maging bukas tungkol dito. Sa aspeto naman ng relasyon, ang ganitong pagdadaanan ay maaaring magdulot ng pagbabago, maaaring din magkaroon ng distance or pagiging overprotection. Pero sa kabila nito, may pagkakataon din na mas tumibay ang samahan kung saan may sapat na pag-uunawa, komunikasyon at malasakit sa isa't isa. Sa huli, ipinakita ng diskusyong ito na hindi kailangan ng malaking aksyon para makatulong. Minsan, ang dalawang salita lang na kamusta ka or okay ka lang sapat na makinig, umunawa at iparamdam na may kasama sila. Ang simpleng presensya at pagiging bukas ay malaking bagay na para sa isang taong naghihirapan. Dahil sa mga ganitong usapan po, unti-unti nating nabubuo ang mas ligtas at mas maunawaing espasyo para sa kabataan, isang lugar kung saan mas madaling magsalita, makinig at umalalay sa isa't isa.
Bago po tayo magtapos sa ating diskusyon, tandaan niyo po, hindi niyo po kailangang mag-isa. Kung ikaw o ang kakilala mo ay nahihirapan at kailangan ng makakausap, narito po ang mga libreng serbisyo na handang tumulong sa inyo. Mental health crisis helplines. Para sa mga emergency o kung kailangan yon ng agad ng makakausap na rin ang National Center for Mental Health crisis hotline na bukas po ito 24/7. Maaari niyo po silang tawagan sa landline. I-dial po ang 1553 na makikita po sa ating screen. And also we have Smart and TNT. Tumawag po sa 1-800-1888-1553 o 0919-057-1553 na makikita po ulit sa ating screen. And also we have Globe and TM 0917-899-8727. Nandito rin po ang InTouch Community Service para sa 24/7 crisis support. Nandito po sa ating screen. And we have landline 0288937603. We have Smart 091905600709. Also, we have Globe 0917-800-1123. And also, we have Sun 0922-893-8944. Kung naghahanap naman po kayo ng mga professional guidance mula sa bahay, mayroon din mga libreng online psychological support. Nag-aalok din po yung National Center for Mental Health ng 3 libreng online sessions po para po sa edad 19 years old pataas. Tandaan lang na ang mga sessions na ito ay para sa psychological support and hindi para sa mga clinical diagnosis or pagbibigay ng reseta and also medical certificates. Mag-book lang po sa ncmhusaptayo.com. And we also have reporting child abuse. Mahalaga rin na alam natin kung saan lalapit para sa kaligtasan ng mga bata. Ang Makabata Helpline naman ay bukas 24/7 para bantayan ang kapakanan ng mga minor de edad. Para hindi po tayo malito, ang helpline na ito ay hindi general mental health hotline. Ito po ay particular na pag-report ng child abuse. Kasama na po rito yung physical, verbal, sexual, or emotional abuse. Meron ding child exploitation, neglect or pagpapabaya, and also we have discrimination, cyberbullying, and also online sexual exploitation. Mga paglabag po sa karapatan ng bata sa mga armed conflict zones, and also ang helpline na ito ang magkokonekta sa mga biktima sa mga ahensya ng gobyerno, ng police o social welfare para sa mabilis na aksyon. Kahit sino po ay pwedeng mag-report, biktima man, magulang, o kahit sino mang may alam sa pangyayaring ito. Paano mo makontak ang Makabata? Tumawag po sa 1383. Sa mobile po, 0919-354-1383 or 0915-802-2375. If Facebook naman po, gamitin lang po ang eGov Super App, pinutin po ang report, and piliin po ang child abuse na makikita po sa ating screen. Lagi po nating tandaan na mahalaga po ang inyong mental health at deserve ng bawat bata ang ligtas na kapaligiran. Huwag po tayong matakot humingi ng tulong. Isang tawag lang, malaking tulong na para sa safety. And also, ingat po tayong lahat at maraming salamat sa pakikinig. Para po sa ating announcement, tawagan po natin si Jessie. Hello, thank you, Ate Daisy, for that wonderful synthesis and of course iyong of course yung pagsabi din ng ating mga hotlines and yung help na pwede natin makuha. So ayan, for our announcements, as usual, Kalambag every Saturday 1 to 2 p.m. So medyo nag-overtime lang po tayo right now ng 9 minutes, but that's okay. As long as nag-enjoy ang lahat na nandito and of course yung viewers natin. It is live on our YouTube and FB page. Mapapanood din po natin ang ating replays dito sa mga ito. Of course, the next is our inclusion, envisioning an inclusive society or inclusion now na every Wednesday 3 to 4 p.m. And of course, mamaya na po ito ang Senior City Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday 7 to 8 p.m. So mamaya na po yan. And of course, thank you for watching once again. This is Jessie with Kuya Akim, Ate Daisy, Leah, Sarah, and of course, Siobhan. And this has been Kalambag. Thank you po.